Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, kamusta po kayo? So, ngayong araw ay akin pong i-discuss yung about sa modes of release. By the way, pakilala muna ako, ano? Ako po si Mel Anthony Ay Atienza. So, isa po akong law student practitioner sa Humanitarian Legal Assistance Foundation Incorporated o sa HLAP. So, ako po ay kasalukuyan pang nag-aaral. Nasa ika-4 na pong taon sa St. Dominic Savio College of Law. At ngayon po ay tayo ay magbibigay ng presentasyon ukol sa modes of release sa inyo po sa Manila City Jail Female Dormitory. So, again, ang ating pong magiging diskusyon ay yung modes of release. So, handa na ba ang lahat? Palagay ko'y okay na ang lahat. Atin na pong simulan ang ating talakayan. Bago ang lahat, ito po yung talaan ng mga nilalaman o yung mga magiging daloy ng diskusyon natin. Meron po tayong 16 na paksa, ano. Um, ang mga i-discuss natin ay about sa modes of release nga. At meron ding tatlo about sa other modes of early release. Tsaka yung remedies upon conviction kapag nasentensyahan ng tao, may mga paraan pa rin para ma-release o mapalaya ang akusado, ano, yung mga pamamaraan na itong tatlong ito. At na pong simulan sa pinakauna, yung bail o yung piyansa. So ano nga ba yung bail o piyansa? Ang bail o piyansa ay isang halaga ng pera o iba pang ari-arian na iniwan bilang deposito upang mapanatili ang kalayaan ng isang tao na naaresto habang hinihintay ang kanyang paglilitis. So kapag natapos na yung kaso o nakumpleto na ang lahat ng kailangang gawin ng nagpiyansa, ay maaari nang ibalik yung piyansa o yung halaga ng binayaran dun sa bail. So ito ay nagsisilbing pansamantalang kalayaan ng tao. At panigurado na rin na dapat yung akusado ay babalik kapag nagpatawag na ng pagdinig ang korte. So kailangan dumalo yung akusado. May apat pong uri ng piyansa, yung cash bond, surety bond, property bond, and yung release on recognizance. So yung cash bond, simple lang, ito po ay sa halaga ng pera. So pera po ito, binabayaran mo yung piyansa sa pamamagitan ng certain full amount o yung pera nga. So defendant po o yung akusado ang magbabayad nito. Pagdating naman ho sa surety bond, hindi ho yung akusado mismo independent yung magbabayad. May third party or may ibang tao na magbabayad para sa'yo. So, yung pangatlong tao na yun, o yung third person na yun, yung mga ngako na magbayad sa iyo. Ano, makikipagkasundo ka. Pag naman sa property bond, maaring ito ay mga ari-arian, maaring ito ay lupa, maaring ito ay bahay. So magsisilbi itong yung tinatawag nating collateral para lang ma-secure mo o makakuha ka ng piyansa o ng bail para ma-release ka. So sa pamamagitan ng ari-arian. Yung release on recognizance, mamaya mas papalawigin na natin. So hindi ko na muna i-define, ano. So sino ang pwedeng magpiyansa? Basically, lahat po ng tao kahit na wala pang formal na charges. So kahit na sinong akusado na nakakulong para sa isang kasalanan na hindi pinaparusahan ng tatlo, ano, kamatayan, reclusion perpetua, o habang buhay na pagkakabilanggo, ito po yung mga parusa na medyo mabibigat. Ibig sabihin, yung krimen o yung opensa na nagawa ng isang akusado ay medyo mabigat din. So kapag ganyang kabibigat, medyo hindi muna pinapayagan o hindi pwedeng magpiyansa, ano? So kahit hindi pa po nararaffle yung kaso sa branch, maaari nang mag-motion for bail. So, maaari ka na mag-motion kahit hindi pa nararaffle. At ang magra-raffle ho niyan ay yung executive judge. That judge shall cause the immediate raffle of the case for assignment and the hearing of the motion. So yung executive judge lang po ang magpaparaffle. So paano kung ang kasalanang nakasakdal ay pinaparusahan ho ng mga nasabi kong tatlo kanina, yung mabibigat na parusa? Sabi dito, maaari pa rin daw naman, sabi ng batas, na magpiyansa. Ito ho ay sa pamamagitan ng isang petisyon. At makakapagpetisyon ka lamang kapag ang katibayan ng pagkakasala ay hindi po malakas o hindi matibay. Yung sinasabi na evidence is weak or it's not strong enough. Maaari kang makapagpiyansa pa rin. Yun ang kailangang i-establish ho ng inyong abogado ng akusado. So, ito yung tinatawag na matter of right o karapatan ba ang piyansa? Yun yung tanong, ano?
Ang sagot ho, oo. Sa mga mabababang korte, yung tinatawag nating Municipal Trial Court or MTC, Metropolitan Trial Court or METC, Municipal Trial Courts in cities or MTCC, or Municipal Circuit Trial Courts or MCTC, ang sagot ho dyan ay oo. Provided na dapat bago ho o matapos siyang mahatulan. Yun ay karapatan ng piyansa. So kailangan ilaban mo pag karapatan mo, ano ho. Pagdating naman ho sa mas mataas na korte, ito yung Regional Trial Court. By the way, sa mga korte kasi may mga hierarchy ho na tinatawag. Ibig sabihin yung order, pagkakasunod-sunod. May mga mabababang kapulungan o mabababang korte o hukom, may mga kasunod na sa taas nun, ano. So ang RTC mas mataas na level kaysa dun sa mga nabanggit ko kanina. Pag naman ho sa level ng RTC o Regional Trial Court, bago ho siya mahatulan doon sa isang sala na hindi pinaparusahan ng mga nabanggit kong mabibigat na kaso kanina. Kasi kapag napaparusahan siya ng ganong kabigat, hindi ho pwedeng magpiyansa. Sunod ay ito naman ay matter of discretion. Kung kanina ay matter of right o yung karapatan, ito ay matter of discretion. Kailan naman nagiging discretionary ang piyansa? Bago ko sagutin yung tanong na yan, ano ba yung discretion? Ito ho ay discretion o pagpapasya. So yung pagpapasya daw ay nasa doon sa maghuhukom, sa judge. Siya ang magdidesisyon. Kasi kapag yung kanina yung matter of right, karapatan mo yun akusado, ipaglaban mo. So karapatan mo yun na magpiyansa. Pag dito discretion, hawak ho ng judge ang desisyon. Siya ang magdidesisyon kung gusto niyang ipiyansa ka o hindi. So, kailan daw naging discretionary? Matapos mahatulan ng RTC ang akusado sa salang hindi pinaparusahan ng mga nabanggit ko kanina. Ang parusa sa batas ay higit sa 6 na taon pero hindi lalampas sa 20 years sa mga sumusunod na pagkakataon. Discretion ng judge yan ha. Ito yung apat na binanggit. Ang akusado ay recidivist o quasi-recidivist, habitual delinquent, at yung pang-apat, gumagawa ng kasalanang pinalubha ng reiterasyon. So hindi na po tayo masyado magpapaka-technical, pero ang ibig lang ho sabihin dito, ito yung mga akusado na madalas gumagawa ng krimen na paulit-ulit. Kung halimbawa, sa loob ng 10 taon, nakagawa ka ng 3 hanggang 4 na kasalanan, ganyan, paulit-ulit, or naging sinasabi nga ay habitual na siya, naging hobby na yung paggawa mo ng opensa. So, yun, discretion din yun ng judge. Maari pong ang pagpapasya ng judge ay maging favorable sa'yo, payagan ka magpiyansa o mag-bail. Maari din namang hindi. Hindi ka mapapayagan magpiyansa. Kailan naman dapat hindi payagan yung piyansa? Ito pa rin. Kapag ang kasalanang isinasakdal ay isang kapital na opensa o isang opensa na may parusang reclusion perpetua o mas mataas. Gaya na sabi ko, matibay din ang ebidensya laban sa kanya. Kasi di ba pag weak or mahina, maari pa rin daw naman magpiyansa. Kung ang parusang ipinato ng RTC ay pagkabilanggo ng higit sa 6 na taon, hindi rin papayagang magpiyansa ang akusado. Or yung piyansa ay mapapawalang bisa ho kapag naipakita ng prosecution. Yung prosecution o yung prosecution, yun ho yung kabilang panig o yung opposition na umuusig dun sa isang akusado. So ito ho yung abogado usually nung kabilang panig, nung nagrereklamo laban sa inyo. So mapapawalang bisa daw ang piyansa kapag naipakita ho nung abogadong yun ng prosecution ang mga sumusunod. Yung nabanggit ko kanina, yung paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan, recidivist, quasi-recidivist, habitual delinquent, tsaka yung reiterasyon. Pag tumakas o umiiwas ka sa sentensya o lumabag ka sa kondisyon ng piyansa, sunod naka-probation, parole, or conditional pardon mamaya, papalawigin natin yung diskusyon dyan, may nakahiwalay na discussion dyan. Pero kapag daw nandun ka, ay gumawa ka ng pagkakasala habang naka-probation, parole, isa din yan sa instances na mapapawala yung mapapawalang bisa yung piyansa. Pangalawa, may indikasyon o posibilidad na ang akusado ay tatakas kapag pinayagang magpiyansa. Sunod ay may probabilidad din na gagawa ng iba pang krimen. So, mapapawalang bisa yung piyansa mo kasi sa pagkakataong yun, dapat panatilihin ka lang sa loob kasi magiging danger ka, magiging risk or panganib ka sa publiko. Kaya better na magstay ka sa loob yung isang akusado. Parang ganon. So saan inihahain ang piyansa? Ito ay sinahain sa hukuman o korte kung saan nakahain ang kaso ng akusado. Doon lang din. Kung wala o absent ang hukom ng korte, kung saan naman nakahain yung kaso, maaari rin sa hukom ng ibang RTC, METC, MTC o kaya naman sa MCTC sa probinsya, lungsod o munisipyo.
Saan hinahain? Ganun pa rin kung ang akusado ay nakadetain sa ibang lugar maliban sa kung saan ang kaso laban sa kanya ay nakahain, maaari siyang magpiyansa sa kahit na saang RTC na sa Regional Trial Court ng lugar ng kanyang pagkakahuli. So kung saan siya nahuli, pwede rin ho doon sa Regional Trial Court. Kung wala naman ang hukom doon sa nasabing RTC na yon, maaring magpiyansa sa mga hukom ng METC, MPC, or MCTC ng lugar. So doon sa mga mas mabababang hukom ng kaparehong lugar kung saan ka nahuli. Sunod, kapag ang pagpiyansa ay nakadepende sa diskresyon o yung pagpapasya nga ng hukom, ay maaari lamang mag-apply ng piyansa sa korte kung saan nakahain yung kaso, habang siya ay nasa trial o paglilitis o nakaapila yung kaso. So, ang sino mang taong nasa kustodiya o nasa bilangguan na hindi pa nasasampahan ng kaso ay maaari hong magpiyansa sa kahit saang korte sa probinsya, sa lungsod, sa munisipyo, kung saan siya ay nakakulong. So, paano magpiyansa? Kapag ikaw ay ang isang akusado ay may abogado, maaring ito ay pribadong abogado o yung private, o kaya naman ay public attorney's office o pampublikong abogado, maaring yung abogado ng akusadong maghain ng motion sa korte o sa hukom kung saan nakalitis yung kaso ng akusado. So kung wala, maaring yung akusado na mismo ang lumagda sa motion niya. So siya na yung pipirma doon, ano? So, isa to sa mga dapat natin tandaan, yung waivable daw at saka yung unappealable daw ang bail. Kapag waivable, hindi ito yung literal na sinasabi nating waive o kaway. Pero it makes sense na pag gumaganyan ka, pwede mo sabihin na hindi na, hindi na. Ibig sabihin ng waive, pinauubaya o tinatalikuran mo na yung karapatan o isang pribilehiyo. So okay na, wag na ho, parang ganon. Ang halimbawa nito, kapag hindi na paalalahanan yung korte na may unresolved petition for bail. So, nagiging waivable na yung bail. Unappealable naman kapag meron ng order o utos yung korte na nagsasabi ng presyo, nag-fix na ng halaga ng piyansa, hindi na ho ito maaaring iapila. So ano yung nilalaman ng Jail Decongestion Guidelines, Administrative AM number 12-11-2-SC. Sinasabi lang nito, ito yung mga basehan ng korte sa pagpayag sa piyansa, ano? Kakayahang magbayad, mga detalye ng kaso, parusa ng krimeng nagawa, reputasyon at ugali ng akusado, kasama din ho yan. Edad at kalusugan, tinitingnan din ho yung welfare kasi ng mga akusado sa loob, maaaring matanda na ito or mahina ng katawan. Bigat din ang ebidensya, sabi ko kanina, kung malakas ba o mahina, posibilidad ng pagdalo ng isang tao sa magaganap pang hearing matapos payagang magpiyansa dahil nga pansamantalang kalayaan lamang ito, kailangan kang tumalima o dumalo kapag may patawag na or hearing. Pagka wala ng mga bonds, kailangan mahalaga din yan, ingatan ng bonds. Kung tumakas na ba dati ang akusado. Mga dapat tandaan natin, maaari na mag-file ho ng motion to fix bail, identify ka na ng halaga kung magkano yung bail kahit ang nasabing kaso ay nakaraffle pa lamang sa korte. Habang niraraffle pa lamang na stage, maaari ka na magpa-fix to bail. Maaari din naman mag-file na ng motion to reduce bail ang akusado sa korte at kinakailangan lamang na patunayang wala itong kakayahang magbayad ng mataas na halaga ng piyansa. So, atin pang palawigin yung motion to reduce bail, ano. Ibig sabihin kasi nito, pinapayagan mag-reduce to bail, ibig sabihin, ibababa yung presyo o yung halaga na babayaran mo pag magpiyansa ka o bail dahil ang isang akusado ay wala hong tinatawag na financial capacity o yung financial na kakayahan upang bayaran yung piyansa niya. Maring siya ay humingi na ng pagpapababa ng halaga ng bail o reduce to bail nga. Ang kailangan lamang hong gawin, magsumite ho siya ng isang dokumento o affidavit upang patunayan ang kanyang mga sinasabi na yun nga wala siyang kakayahang pinansyal. Okay, pangalawa na tayo, release on recognizance. Ito yung sinasabi kong isa dun sa apat na uri ah, ng piyansa, no ho. Ito ay nasa ilalim ng isang batas, yun yung Republic Act number 10389 o Recognizance Act of 2012. So ito ay ganun din, pansamantalang kalayaan din ito eh. May kasunduan ang akusado at yung hukuman o yung korte na siya ay babalik sa korte anumang oras na siya ay ipatawag at kailanganin nito. Kung may patawag, may hearing na, kailangan mong tumalima. Ang isang akusadong walang kakayahang magpiyansa dahil sa kahirapan,
nabibigyan ng pansamantalang kalayaan sa pamamagitan ng ipagkakatiwala ho siya sa isang kwalipikadong miyembro ng barangay, lungsod o munisipalidad kung saan ito nakatira. So kumbaga, under custody or under control ka pa rin or supervision ng iyong komunidad na pupuntahan. So kung saan ka nakatira, sila ang may hawak sa may jurisdiction ano. Kailangan bumalik ka pa rin ano ho. Okay, ang motion to quash. Pag motion to quash, sinabi natin quash. Parang ano mo na ano, tatanggalin mo na, parang i-quash mo na, gagasumutin mo na, something like that, ano? Ang ibig sabihin nun nito, kailan po maaaring maghain ng motion to quash? Kahit kailan, bago pa man simula ang pagsagot o pagsamon ng may sala o walang sala, yun yung tinatawag nating plea ng isang akusado. So, kahit na anong oras bago ang pagpasok ng kanyang sagot sa paratang, maaaring ito ay oo o hindi, ang akusado ay pwedeng maghain na ng motion to quash para sa mga nakasakdal na reklamo o isumite o isinumite na impormasyon o reklamo laban sa kanya. Ito yung mga batayan o factors ng motion to quash. So, hindi daw bumubuo ng isang krimen ang mga alegasyon na nakasaad sa impormasyon. Madaling sabi, yung complaint sa'yo, yung impormasyon laban sa'yo, wala naman talagang krimen. Pangalawa, walang jurisdiction ang korte sa krimen. So, walang parang otoridad sa krimen. Sunod ay wala ding jurisdiction sa akusado dun sa mismong tao. Sa pinaratangan, ano, walang otoridad ang opisyal na naghanda ng impormasyon. Hindi sumusunod sa nakasaad na ayos ang impormasyon. May form din po yan, may format din. So hindi sumunod. Pwede mong emotion to quash. Sunod, nakalipas na ang panahon para isakdal ang kaso. Mamaya mapag-usapan natin tinatawag na prescription. Kung nagdaan na yung mahabang panahon, hinayaan mo na kaya nagiging waivable na siya. Something like that, ano? Mayroong mga alegasyon na kung totoo man, ay bubuo ho ito ng legal na depensa para doon sa akusado. At huling-huli, yung double jeopardy. Mamaya pag-usapan din natin yung double jeopardy. Ang ibig sabihin kasi niyan, yung akusado noon ay nakulong na o kakalaya lamang o kung ang kaso laban sa kanya ay napawalang saysay na o kaya naman ay na-dismiss na ng walang aksyon sa parte ng akusado, hindi na ho siya maaaring paratangan sa kaparehong opensa. Double jeopardy na yun. Kaya double, parang inaano mo na siya, pinuput in jeopardy or danger mo na yung isang akusado sa kaparehong opensa na napatawad na nga siya. Ibig sabihin, wala na siyang sala doon. Double jeopardy yan. Motion to quash. Kailan pinagbabawalan ng pagsakdal ng panibagong kaso laban sa akusado? Yan na nga yung prescription. Pasahaba ng panahon. At yung pangalawa ay yung double jeopardy. So hindi na siya pwedeng kasuhang muli. Sa tagal ng panahon, at pangalawa ay yung pinut in danger mo na siya pangalawang beses na yon. Hindi na maaari yon. Paano kung ikaw ay nag-plea bago mag-file ng motion to quash? Ang general rule ho dyan, mawawala yung karapatan ng akusado na gamitin ang motion to quash kasi nakapag-plea ka na. Dapat pala, tandaan po natin, mahalaga sa motion to quash ay bago mag-enter o bago pumasok dun sa pagsagot mo ng may plea of guilty ka or plea of uh, not guilty ka, bago gawin yun, dapat nandun na yung motion. Pag ginawa mo kasi nakapasok ka na sa plea or nakasagot ka na, mawala na yung karapatan ng akusado na gamitin ang motion to quash. So, absolute rule ba ito or general o ano lang? Dahil general rule nga lang ito, pero exception to the general rule. Ibig sabihin, maliban sa ito yung mga sumusunod. Kapag hindi bumubuo ng krimen yung impormasyon, wala man talagang crime, walang masama, ano? Prescription again, yung binanggit ko kanina sa haba ng panahon, walang jurisdiction ng korte sa krimen, at yung double jeopardy na tinatawag. So sa mga sumusunod na pagkakataong ito, hindi ho mawawala yung karapatan mo na mag-motion to quash. Maaari pa rin. Paano naman maghain ng motion na ito, ano? Dapat nakasulat. Dapat pinirmahan ng akusado o ng kanyang abogado. Malinaw din na inilalahad ang legal na basehan. So dapat may legal basis. Sunod, sa korte ho na kung saan nakasakdal ang complaint o nakahain yung impormasyon laban sa akusado, doon ho maghahain ng motion din to quash. Remedyo naman, kung sakasakaling ma-deny ho yung motion to quash o hindi pagbigyan, ipagpatuloy lang. Kumbaga, ipaglaban lang, magpatuloy
sa stage ho ng trial o yung paglilitis na, i-raise mo ulit yung grounds na nakasaad dun sa motion to quash kasi maaari pa rin namang maging favorable ho sa iyo yun bilang ebidensya. Ano? Kung may pagmamalabis sa pag-deny o mali yung desisyon ng hukom na nag-judge sa'yo, maaari na ho mag-file ng tinatawag na certiorari. Ano ho yung certiorari? Yung certiorari, pag hindi ho tama o may parang pagkakamali sa desisyon ng judge, yung tinatawag na grave abuse of discretion on the part of the deciding judge, sabihin ay parang may pagkaabuso doon sa ginawa ng judge, maaari mong iakyat yon. Yung sinabi ko kanina ng hierarchy of courts, ano? Iaakyat mo sa mas mataas na hukom kasi maaaring maging favorable na sa iyo yung desisyon ng mas mataas na hukom. Kung sakaling may pagmamalabis ho o abuso doon sa pag-deny sa motion mo. Sunod ay kaapat ay motion to dismiss. Ito ho ay on the ground of violation of the right to speedy trial. Lagi natin pinapahalagan dito yung mabilisang paglilitis ng kaso. Kasi isa ho yan sa mga nagiging problema dito sa Pilipinas. Kaya ang mga kulungan din natin, iba ho, napupuno. Siyempre, binibigyan ng halaga ang kalagayan ng ating mga PDLs sa kulungan, nagiging mahirap. Ganon din ho ang kaso natin, nagiging marami na ho. So, ang intervention ng gobyerno o intervention natin ay pabilisin yung mga paglilitis. So may mga rules naman ng rules of court diyan. So pwede ho daw mag-motion to dismiss kapag nababiolate o nalalabag yung karapatan sa speedy trial. May karapatan ho ang akusado dapat diyan sa speedy trial. So ito yung chart. So ang sinasabi lang dito sa chart na ito, sample chart na ito, mas mabilis ho kapag sa mga special laws or rules like halimbawa yung drug cases. Pag mga regular rules kasi mabibigat ho malamang ito na mga kaso, maaring ito ay napapabilang sa mga sa revised penal code or yung RPC na tinatawag. Kaya mas lilimiin or mas hihimayin yung kaso ano ho. So, kailan maghahain ng motion to dismiss? Kapag ang akusado ay hindi na ipadala sa paglilitis o sa trial sa loob ng 30 days. Tandaan po natin, 30 araw dapat po mula sa termination ng pre-trial conference ay magsimula na yung paglilitis o yung mismong trial. Tandaan, unreasonable delay on the part of the prosecution kapag sobrang haba na nung delay dun sa sa abogado nung nagrereklamo no yung prosecution without fault po nung akusado, pwede kang mag-motion to dismiss. So case by case naman ho yan. So saan pwede maghain ng motion na yon? Sa korte kung saan ang kaso ay pending o nakahain. Ganon din lagi parate. Epekto naman kapag halimbawa na-grant o na pagbigyan yung motion to dismiss ng akusado, katumbas mo nito ay acquittal. So mapapawalang sala. Mamaya mas papalawigin din natin yung acquittal, yun yung pagpapawalang sala. Hindi maaaring mag-file ng motion for reconsideration of the order of dismissal ang prosecution. Ang motion for reconsideration parang hindi kasi ka pinagbigyan, parang sinasabi mo ay isa pa po, subukan ulit natin. So ganun din yung sasabihin ng abogado ng prosecution na, idi- na na mag-file siya ng motion for reconsideration para hindi ka mapagbigyan. Eh, nag-grant na nga yung motion to dismiss mo. So, hindi daw yung maaari. Hindi daw pwede yung gawin ng kabilang panig. Speedy trial. So, ito na yung mabilisang paglilitis na pinapahalagahan natin. Ano? Ito muna yung dapat nating tandaan sa procedural na aspeto. Yung mabilisang proseso lang kung ano nangyayari. Ano? Una, may magrereklamo. Yun yung tinatawag nating filing of information. Ang kasunod niyan, makalipas yung 3 araw, na isang pa yung isang impormasyon o isang reklamo, iraraffle ho yan. So kung ano nga bang korte o hukom ang didinig. Ang sunod ho niyan, matapos ang 10 araw, ay dapat namang magkaroon ng arraignment na tinatawag. Yung arraignment ho, yun yung pagpapaharap sa hukuman upang basahan ng sakdal o ng paratang yung isang akusado. So after 10 days sa raffle, arraignment na yung kasunod. Pagkatapos naman ng kung sakaling nakadetain ito kung sakaling hindi nakadetain ang isang akusado, 30 days lang yung hihintayin, kailangan na magsimula ng pre-trial. Kung meron naman hong tinatawag na preventive detention, 10 araw lang ho yung kailangan na magsimula yung pre-trial. Pagkatapos niyan, yung huling-huling stage ay
yung trial na tinatawag. Kailangan hong pumasok sa trial 30 days pagkatapos ng pre-trial o 30 araw matapos itong pre-trial, kailangan na magsimula. At dapat ho, tatakbo ho yung paglilitis ng isang akusado sa loob lamang ng maximum po ito 180 days. 180 na araw, ano? So, maaaring madismiss ho ang kaso provisionally o pansamantala kung ang mahalagang testigo ay hindi rin dumalo sa hearing. Mamaya mapapag-usapan din natin yung mahalagang testigo o yung material na testigo o material witness. Speedy trial kapag naman hindi nasunod yung ipinanukalang 30 days trial at arraignment. Ang tanong, maaari na ho bang makalaya? Ang sagot ho dito, opo, sa pamamagitan ho ito ng susumite nga ng motion to dismiss na pinag-usapan natin kanina. Motion to dismiss ng akusado. Paano na kung nagkaroon na ako ng unang trial? Ang karapatan mo ay waive na kasi nag-trial ka na, nag-plea ka na nga. So parang waive na ho ulit. Okay na, pinapaubaya mo na ulit. May mga araw ba na hindi isinasama sa pagbibilang ng 30 days na kung saan ang trial ay dapat magsimula? Ang sagot ho, meron. Ito ho yung mga sumusunod na enumeration, ano. Kapag may ibang kaso ang akusado, sige, kailangan mo mas attendan din yun, didinigan mo rin yun. Kapag hindi matagpuan yung akusado or isang material na testigo, mahalagang testigo. Kapag wala sa tamang pag-iisip ang isang akusado para makadalo sa kanyang trial, kapag pinagsama ang trial ng mga akusado at sunod ay kapag humiling ng continuance ang akusado o ang kabilang panig o yung prosecution. Kumbaga ipagpatuloy pa. Sa madaling sabi, ang nagiging epekto nito, na-extend ho yung 30 days na dapat 30 days lang, ano. Pag yung mga pagkakataon na yan yung nangyari. Pang-anim, ito rin yung acquittal na banggit natin kanina, pagpapawalang sala. Na-acquit ka na. So, ang nangyayari dito, ang desisyon ng hukom o ng korte, sinasabi niya not guilty. Wala ka ng sala. Tapos na ang kaso at pwede na siyang lumaya. Yung double jeopardy na banggit natin kanina, sinasabi, hindi ka na maaring litising muli para sa kaparehong opensa o sa pagkakasala. You cannot be tried again. Ang desisyong hong ito ay final and executory. So, paano? Kapag hindi napatunayan ang pagkakasala ng akusado, yung offense, ano? So, acquit ka na. Mawawala ho yung tinatawag nating criminal at civil aspect. So, yung criminal na aspeto at yung civil na aspeto. Wala hong reasonable doubt para sa pagkakasala ng akusado. Di ba ho, ang mahalagang ebidensya pag pinapatunayan natin para masabing guilty talaga, you are guilty beyond reasonable doubt. So kung wala hong reasonable doubt doon sa pagkakasala ng akusado, then kailangan na madesisyonan ikaw bilang walang sala o not guilty nga. May dalawa ho ulit dito, ano, kung may pahintulot ng akusado at kung walang pahintulot ng akusado. So kapag pinahintulutan daw ng akusado, wala hong right against double jeopardy. Kasi nga, pinayagan mo eh. So wala kang right doon. Pwedeng makasuhan ulit at masampahan yung akusado. Maliban na lang kapag ito ay pinag-uusapan ay karapatan natin again yung speedy trial, mabilis ang paglilitis at yung demurrer to evidence. Mamaya naman yung demurrer to evidence, pag-uusapan din natin yan. Kung wala naman hong pahintulot ng akusado, meron ng karapatan against double jeopardy. So discharge as state witness. So ito na yung pinag-usapan natin kanina. Meron ho kasi ditong higit sa dalawang akusado sa isang kaso. So ang motion, isang akusado ay magiging witness, magkakaroon ng discharge bilang isang akusado. So, ibig sabihin mo, hindi na siya magiging akusado. Yung akusado, magiging witness na siya. Magkakaroon rin ng right against double jeopardy ang isang material na testigo. So, ang nangyari kasi dito, yung isa, tumutulong na ho siya para malaman talaga yung katotohanan. At the end of the day, ang mahalaga sa hustisya, no, malaman yung katotohanan, lalo na sa mga pagkakataon sa kasong mabibigat at kailangan ng manaigang hustisya. Yan na, demurrer to evidence. Ano hong ibig sabihin yan? I-demur mo. Dinidismiss ng isang hukuman ang 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 kaso dahil sa lack of evidence o kawalan ng ebidensya.
kapag ang korte ay nagdesisyon na kulang daw ang ebidensya na prinisenta ng prosekusyon o ng kabilang panig o na nagpaparatang sa isang akusado, sino ho ang pwede mag-file nito? Yung akusado sa paglilitis mismo ang magpa-file ng demurrer. Siya mismo. Saan? Sa korte kung saan pending ang kaso. Kailan? Sa loob ng 5 days matapos ipresenta ng prosecution ang kanyang kaso at ang mga ebidensya nito. So maihahalin tulad ho sa motion to dismiss din ito. Ngunit isinasagawa matapos magpresenta ang prosecution ng kanyang kaso sa kadahilanang ang ebidensya ng prosecution ay hindi sapat para mapatunayan yung pagkakasala. Paano ho maghain ng demurrer to evidence? So with leave of court and without leave of court. Kapag may with leave of court, kapag hindi pinayagan, may pagkakataon pa rin na magpresenta ng ebidensya ang akusado kasi nga nag-with leave of court ka. Pag wala walang without leave of court, wala na hong oportunidad na magpresenta ng ebidensya na pabor dun sa akusado. So magbibigay lang ho yung judge o yung hukom ng hatol base sa ebidensya na ipresenta ng kabilang panig o ng prosekusyon. Tandaan na natin yung prosecution, yun yung kabilang panig, ano, yung laban dun sa ano sa akusado. Yun yung abogado ng kabilang panig. Demurrer to evidence, yung contents of motion, laman ho, pag motion pa lang ho ito, rason kung bakit pinayagan. Ang rason ho dyan, hindi sapat yung ebidensya ng kalaban. Pagkakataong ito, meron ding o may pwede pa na kalabanin ng prosekusyon. Kapag pinayagan naman ho ng korte, mayroong 10 araw ang akusado para gumawa at i-file ang demurrer to evidence matapos matanggap yung abiso o yung notice of grant. So, ang contents naman ng demurrer, kanina motion, ito yung demurrer na mismo. Rason o paliwanag kung bakit kailangang ma-dismiss ng kaso. Kapag na-dismiss, hindi na rin ho ito pwedeng i-apela. So, kapag pinayagan, pinal na at hindi na pwedeng i-apela pa ng prosekusyon at makakalaya na yung akusado. Remedyo kapag na-deny naman, ganun din, yung binanggit ko kanina, laban lang, magpresenta lang ng ebidensya ang akusado at i-apela pa rin ito ang hatol sakaling ito ay conviction. Service of sentence. So, nakumpleto mo na yung sentensya. Yun yung ibig sabihin ng service of sentence. Merong different penalties o parusa para ma-serve mo o makumpleto mo yung iyong pagkakasala. Maaaring ipagsabay ng akusado ang kanyang mga sentensya kapag ito ay pinapayagan ng batas. Sunod, hindi naman ho pwedeng pagsabayin ang mga sentensyang ipinagkakait ang kalayaan ng isang tao. So hindi siya pwedeng sabay-sabay ano pag ang pinag-uusapan ay yung parang pagkakakulong sa madaling sabi. Ito daw ho yung mga pwedeng pagsabay-sabayin. Medyo technical lang ho yung iba pero hindi ito um, tungkol sa pagkakait ng kalayaan ng isang tao yung pagkakakulong, yung perpetual absolute disqualification. Mga disqualification lang ho yan, sa mga kunwari sa posisyon, yan, mga suspension, deskiero, public censure, fine and bond to keep peace, civil interdiction, confiscation, lahat ay pwedeng pagsabayin sa pagkakakulong bukod sa destyero. Yung destyero lang ho yung naiiba dito pero maaari ho yung pagsabay-sabayin. So ito naman yung mga hindi maaaring pagsabay-sabayin, yung mga mabibigat kasi yan na kaso, ano? Tsaka pagkakakulong yan. Yung death, reclusion perpetua at temporal, prison mayor, correctional, arresto mayor at menor, destyero, suspension from public office, right to vote, public censure. Hindi ho sila maaaring pagsabay-sabayin. Service of sentence, ang pinakamatagal na dapat is-serve ay hindi lalagpas sa 3 beses na pinakamabigat na sentensya. So halimbawa, ang pinakamabigat na sentensya mo ay nagkataong 10 taon. So 10 taon, 3 beses ng 10 taon ay 30 taon o 30 years. So hindi ho pwede o maaaring lumagpas dun sa 30 years yung sentensya. At pangalawa, hindi rin ho pwedeng lumagpas ng 40 years. Lalampas ka sa 40 taon. Credit of preventive imprisonment. So this is in relation o may kaugnayan ho dun sa good conduct time allowance. Mapapahapyawan din natin ho sa ating diskusyon. Ito ho ay tungkol o ang basehan ho nito ay Republic Act number 10592. So ang sinasabi dito, pinapahintulutan ang pagkilala sa credit ng preventibong pagkakapiit para sa dalawa, dun sa detention prisoners o yung detainees at yung convicted prisoners natin. Binibigyan ng credit ano, yung yung kanyang preventibong pagkakapiit.
Doon sa una, yung detention prisoner, ano bang ibig sabihin yung detainees? So ito yung mga bilanggo ng mga individual na naghihintay ng kanilang paglilitis o opisyal na mga kaso. Ibig sabihin, wala pang pinaling desisyon ang korte doon sa kanya, o wala pang conviction. Samantalang yung mga convicted prisoners o yung mga bilanggong nahatulan na ay yaong napatunayang may sala sa isang krimen at nakatanggap ng hatol na pagkakabilanggo o sentensyang hatol mula sa hukuman o sa korte. Preventive imprisonment, ito yung pagkakakulong sa isang akusado habang siya ay sumasailalim ng paglilitis. Yung credit of preventive imprisonment naman, pagbibilang sa lahat ng panahong nakasailalim ang akusado sa preventive imprisonment. Ang batayan ho nito, yung Artikulo 20 ng Revised Penal Code. So, paano tunan ng batas? Ang akusado ay kinakailangang voluntaryong pumayag sa kasulatan. So, nasusulat, written ho dapat, na siya ay susunod sa mga regulasyon sa loob ng bilangguan. Paano kung hindi pumayag? Ang akusado ho ay kailangan magbigay ng kasulatan matapos maipaliwanag ang epekto nito at mabibilang pa rin yung 4/5 ng panahong napasailalim ito sa preventive imprisonment. Magbibigay lang ho ng kasulatan. Kailan maaaring mapalaya matapos yung preventive imprisonment? Kapag ho na kumpleto na ng bilangguan anong bilanggo ng akusado ang posibleng pinakamabigat na sentensya matapos bilangin ang araw na siya ay sumasailalim sa preventive imprisonment. So ito naman ho, yung mga sumusunod ay hindi maaaring gamitin yung panahon ng preventive imprisonment. So wala pong makikredit upang makalaya kahit ang posibleng pinakamabigat na sentensya ay naabot na. Ano, ito yung nakagawa ka ng heinous crimes o yung kasuklam-suklam na krimen, yung mabigat na pagkakasala, tumakas ka, yung recidivist nga, paulit-ulit kang gumagawa ng krimen, habitual delinquent, ganun din, paulit-ulit. Yung pong heinous crime, yun yung parang extremely evil or horrible na siya. Lubhang kasuklam-suklam. Karagdagang impormasyon, paano kung yung preventive imprisonment ay katumbas ng kanyang posibleng maximum o yung pinakamataas sa sentensya at ang kanyang sentensya ay hindi pa rin natatapos? Siya po ay dapat na agad na palayain ng walang prehudisyo sa pagpapatuloy ng paglilitis o ng proseso sa apela kung ito ay nasa ilalim ng pagsusuri. Ano ho yung prehudisyo? Ibig sabihin, tuloy pa rin yung paglilitis. Agad-agaran ka ng palalayain pero itutuloy pa rin yung paglilitis o yung proseso ng apela kung ito ay nasa ilalim ho ng pagsusuri. Sino ang pwede mag-apply? Ang pwede pong mag-apply dito ay yung akusado mismo, yung counsel o yung kanyang abogado, o kaya naman ay yung jail warden. So sila yung mga maaari hong magpasa ng request sa korte. Paano mag-apply? Kailangang abisuhan ang korte ng hindi bababa ng 1 buwan na ang inmate ay sineserbisyuhan na ang maximum imposable penalty or yung counsel o akusado ay pwedeng maghain ho ng motion sa korte kung saan nakahain o pending yung kanyang kaso. Saan mag-apply? Sa korte kung saan pending yung kaso. Sunod, transfer of facility o paglipat ng kulungan ng mga detainees. May mga pagkakataong kailangan kasing ilipat ng ibang kulungan. Ano ho? So ano yung mga posibleng rason pagdating doon sa detainees? Yung sinasabi natin, naghihintay pa ng pinal na desisyon ng hukom, wala pang conviction o kung ano man. Ililipat ho sa National Penitentiary matapos mahatulan ng sentensya na higit sa 3 taon. Isa yung sa rason. Mga may karamdaman sa pag-iisip, mga lumabag sa regulasyon ng kulungan, yung mga bata, of course, yung child in conflict with the law, mamaya mas papalawak ho natin yung about sa mga bata o yung CICL na tinatawag. Dapat daw kasi sila ay nasa Youth Rehabilitation Center. Tatandaan ho natin, hindi ho sa kulungan nilalagay ang mga bata. Sunod ay mga buntis na detainee na kinakailangang maospital. Kapag mayroong high profile o high risk na detainee at kinakailangang mailipat para sa kanyang seguridad, isa din yan. Sunod ay may kaguluhan sa loob ng bilangguan. Pagdating naman sa mga posibleng rason sa inmates, ito ho yung mga rason, rekomendasyon ng superintendent na ilipat ang inmate sa ibang kulungan upang mas malapit siya sa kanyang pamilya o sa rehabilitation program. May karamdaman din sa pag-iisip. Kapag naman ang inmate ay minimum security risk,
Maari siyang ilipat sa isang AFP stockade na tinatawag kung siya ay itong mga sumusunod. May physical na kapansanan, 65 na taon na o ay matanda ka na o higit pa na walang kasong pending at nag-appeal, ano? Kailangan wala kang pending na kaso. Mga inmates na na-serve na yung kalahati ng kanilang minimum sentence o maaari ding one-third ng kanilang maximum sentence naman kapag hindi sinama yung good conduct time allowance. Sunod, mga inmates na mayroon na lang natitirang 6 na buwan bago makumpleto ang kanilang maximum sentence. 6 months na lang po yung hinihintay. Sunod ay rekomendasyon ng classification board na ilipat ang inmates sa isang penal form kung may sapat na kapasidad o pisikal at pangkaisipan na ilagay sa ganong klasing pagrereforma. So ito po ay rekomendasyon dapat ng classification board. At yung utos ng presidente na mailipat sa isang provincial jail. Yan yung mga rason. Sunod ho yung plea bargaining. O ito yung sinasabi natin na may sala o walang sala. Ito ho ay hango sa Rule 116 at Rule 118 ng Rules of Court. So ano yung plea bargaining? Ito ho ay isang proseso kung saan ang akusado at ang piskal sa isang kriminal na kaso ay kapwa gumagawa ng mutual na kanais-nais na disposisyon ng kaso na aprubahan ng korte. So parang nagkakasundo na kayo, maaaring umamin ka sa pagkakasala mo at maging favorable naman ho sa yun kasi maaaring babaan yung iyong parusa o kung ano man, ano ho. Plea bargaining ho yun. Kailan pwedeng mag-apply ng plea bargaining? Habang nasa pre-trial conference na ipinatawag ng korte. Ibig sabihin, bago magsimula yung paglilitis o yung trial. So sa papaanong pamamaraan isasagawa ang plea bargaining? Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng sakdal o yung arraignment nga, yung babasahan ka na ng paratang, na may permiso ho dapat nung victim o ng biktima o napinsalang partido at nung piskal niya. At maaaring umamin ho sa mababang krimen na talaga namang kasama sa krimen na isinakdal sa kanya. Sa papaanong pamaraan isasagawa ang plea bargaining pagkatapos ng arraignment at bago mag-trial ang akusado. So yun nga yun sa pre-trial stage. At maaari pa rin hong umamin o plead guilty sa mas mababang krimen pagkatapos niya bawiin ang kanyang plea of not guilty. So hindi na kakailanganing palitan ang complaint o information sa pagkakataong ito. Saan at paano isusumite yung aplikasyon ng plea bargaining? So sa korte kung saan ang kaso ay inihain o nililitis o ipinapaalam ng abogado at ng akusado sa pre-trial. Tandaan ho natin lahat ng kasunduan o pag-amin na ginagawa dun sa pre-trial conference o bago yung paglilitis ay dapat hong nasusulat at lagdaan ito nung akusado at ng kanya ding abogado kung hindi ay hindi maaaring magamit laban sa mga akusado ang mga naturang kasunduan at pag-amin. Binibigyan mong bisa yung inyong kasunduan kaya dapat may lagda ninyo. Pinagtitibay mo yung inyong kasunduan. Tandaan ho natin ang kasunduan tungkol sa mga bagay na nakasaad sa Section 1 ng Rule 118 ng Rules of Court ay dapat hong aprobado ng korte, hukuman. Okay, ito na yung panglabing dalawang topic natin, yung Juvenile Justice Welfare Act of 2006 sa ilalim ng Republic Act number 9344. So ito na ho yung sinasabi kong tungkol sa ating mga kabataan sa bata. Republic Act 9344 yan. Description nito, ito daw ho yung mga batang may edad na hindi lalampas ng 15 taong gulang sa panahong ginawa ang krimen ay dapat hong walang kriminal na pananagutan. So, 15 years old and below, wala ho yung crime na kayang gawin. Dapat ho sa halip na sila ay ikulong, sa ilalim sila sa mga intervention program. Paano naman ho kapag lumampas ho sa 15 years old? So yung mga may edad ho na lumampas ng 15 years old, 16 lang ho to 18 years old. 18 years old na po yung pinaka-threshold natin sa kasalukuyan eh. So yung 16 to 18 years old, wala rin ho silang kriminal na pananagutan. Kagaya po nung kanina, intervention program ang kailangan nila. Maliban, ngunit ho ito kung ginawa niya ang krimen nang mayroon siyang discernment o pagkakaintindi kung ano yung tama o mali sa kanyang ginawa. So kapag ang isang bata ay siguradong gagawa ng masama
at ito ay matalino naman, alam niya ang ginagawa niya, ay ito ho ay isang exception na tinatawag o exception. Pwede ka pa rin maparusahan o makulong yung isang bata kasi alam niya na mali ang kanyang gagawin o ginawa. So, alalahanin po natin na maaaring piyansahan ng isang bata habang nililitis yung kanyang kaso. Mga alternatibong paraan kapalit ho ng pagkakakulong sa bata. So sa halip na ikulong natin siya, gabayan natin o bigyan ng close supervision na tinatawag. Paglagay ng bata sa isang educational setting o bahay. Kaya ho natin ginagawa yan, maaaring ang bata wala lang alam sa kanyang ginagawa. So atin pong bibigyang edukasyon o bibigyan ng kaalaman talaga sa mga bagay-bagay kung ano yung tama sa mali. Paglagay ng bata sa isang pamilya, kailangan ng intensive care. Bibigyan natin ng pag-aaruga, ng aalagaan yung bata. Ang pagkakakulong po ng bata ay gagamitin lamang bilang huling paraan at sa pinakamaikling panahon lamang hangga't maaari, wag na ho. Wag na ho nating magagamit ito, Pambihirang pagkakataon ho sana. Kapag talagang magiging danger lang sa publiko natin gagawin. Alalahanin mga bata ay sa youth detention homes lamang laging maaaring ilagay. Section 8, Family Courts Act. Maaaring ipagkatiwala ang bata sa pangangalaga ng isang ah, government o isang ahensya ng ehekutibo. Yun yung tinatawag na DSWD o Department of Social Welfare and Development o sa isang local rehabilitation center. Isang batang may edad, ito po yung mga pwede mag-avail, yung sinabi ko kanina, yung 15 years old pababa. At pangalawa, yung 16 years old hanggang 18 years old, maliban na lamang kung ginawa niya ito ng may discernment o pagkakaunawa o naiintindihan niya yung kanyang ginawa, yung mali sa tama. Doon ho nag-iiba, hindi ka makakapag-avail. Sino ho ang may tungkulin nito? Yung jail warden at ang jail paralegal officer ang dapat may tungkulin para asikasuhin ang pagpapalaya o paglipat ng child in conflict with the law, yung bata o yung CICL na tinatawag, sa ibang institusyon kung saan sila nararapat ilagay. Kailan? Kapag may isang children in conflict with the law, CICL, sa komunidad at nai-report po ito sa isang barangay or sa local social welfare development office o nabigyan ng commitment order sa BJMP jails. Pag may CICL. Saan? Sa korte ho kung saan isinampa ang kaso at sa LSWDO. Next is yung provisional dismissal. Pansamantala ho itong pagdidismiss o pagkakadismiss ng isang kaso. So dalawang paraan ho ng pansamantalang pagkakadismiss ng isang kaso. Pag nawala ho yung tinatawag natin na mahalaga o material na testigo, hindi siya matuntun o hindi maaaring matuntun sanhi ng paglampas ng trial sa 180 days. Nagsanhi ito na tumagal na ng gano'n. Di ba dapat ang maximum lang ho natin 180 days. So, ito yung pangalawang pagkakataon, maaari namang matutuntun talaga yung testigo, ngunit hindi naman siya mapasipot sa kahit na anong paraan at dapat ay naipagpaliban ang pagdinig ng kaso ng 2 beses dahil sa hindi pagsipot ng testigo na yon. At ang testigo at ang biktima ay nabigyan na ng notice o ng abiso tungkol sa detalye ng pangatlong hearing. Kailangan may pangatlong hearing at nakasaad po sa abisong ito ang isang babala o paalala na ang hindi pagsipot ng testigo sa pangatlong hearing ay magiging sanhi ng pagkakadismiss na ng kasong tuluyan. Maaari bang maging permanente ang pansamantalang dismissal para wala na talagang kaso? Ang sagot ho, oo. May mga dalawang pagkakataon dito, Yung una, yung mga 6 pababa. Para sa mga kaso o krimeng nagpapataw ang batas ng pagkakakulong ng hindi lalampas sa 6 na taon, ibig sabihin 6 years pababa, maaring maging permanente na yung dismissal 1 taon mula sa desisyon ng korte na i-dismiss ang isang kaso. Doon naman sa pangalawang pagkakataon, yung mga 6 years pataas naman. Kung ang krimen na may pinapatawan ng 6 na taon o mahigit na pagkakakulong, maaari hong maging permanente ang dismissal 2 taon mula sa desisyon ng korteng i-dismiss yung kaso. So sa parehas na pagkakataoy dapat hindi na ho binuhay ang kaso. Provisional dismissal, sino ba ang isang mahalagang testigo?
ito yung material na testigo, ano, kung ang kanyang testimony ho, yung sasabihin niya, magiging pahayag niya sa korte, ay makakapagpatunay ng ilan o lahat sa elemento ng krimen. So, bilang impormasyon lang ho, ano, pag kasi um, tinitingnan ng hukuman kung ano yung kung nakumit ba yung isang krimen, nagawa talaga yung isang krimen. Meron ho yung mga parang checklist, i-check niya o mga elemento bago ho mapatunayan. Dapat ho yung mga elemento na yon ay lahat ay um, present o nandoon. Kapag nandoon lahat siya, may krimen ho o nagawa yung isang particular na krimen. At ang kanya hong pahayag, yung pahayag ho dapat nung testigo ay kinakailangan at hindi maaaring maisantabi upang mahatulan ang nasasakdal. 14, yung probation. So nandito na tayo dun sa mga yung after conviction, ano, yung mga modes after conviction. Probation, ang isang akusado pagkatapos ng paghahatol at ng kanyang sintensya ay mapapalaya, ngunit mapapasailalim ho ito sa kondisyon na ipinataw ng korte at sa pamamahala ng isang parole and probation officer. So sino ang pwede hong mag-apply sa probation? Kahit na ho sinong akusado na nasentensyahan ng conviction, ibig sabihin kailangan, masisentensyahan ka ng pagkakakulong at hindi diskwalipikado sa ilalim ng batas. May mga disqualification din po kasi. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, disqualification. Una, yung mga nasentensyahan ng parusang pagkakabilanggo na higit sa 6 na taon. Ah, Sunod, yung nahatulang guilty sa isang opensa na laban sa seguridad ng bansa, yung mga crimes against public security or security of the country, ano? Dati nang nahatulang guilty sa isang opensang ang parusa ay pagkakakulong na hindi ho bababa sa 1 buwan o multa na hindi bababa sa 200 pesos o 200 piso. Dati na hong sumailalim sa probation sa ilalim ng Presidential Decree number 968. Sunod ay binubuo na ang kanilang sintensya ng maisabatas ang PD 968 noong 1976. Mga nagkasala sa ilalim ng Omnibus Election Code, mga lumabag sa Republic Act number 6727 o yung Wage Rationalization Act, mga nagkasala sa ilalim ng RA 9165 o yung Dangerous Drugs Act, yun ho yung mga sumusunod, ano? At ang mga basehan naman ho ng korte sa pagpayag na sumailalim sa probation ng isang bilanggo, ito ho, yung karakter, yung ugali, di ba? Kasama din ho yan. Antecedents o yung mga nakaraang pangyayari na yung kasulukuyang environment o yung kapaligiran nito, of course, yung mental and physical condition, tinitingnan natin laging welfare dahil tao lahat yan, tao ang mga akusado. Available institutional and community resources. Yan ho yung mga basehan. Ano ang mga dahilan para hindi pumayag ang korte sa probation? Kapag ang nagkasala ay nangangailangan ng correctional treatment, kailangan maitama yung tao mismo na pinakamainam na maibibigay kung siya ay mananatili sa kulungan o iba pang pasilidad. So mayroong sunod ay yung mayroong panganib na gagawa ulit ito ng krimen o magkakasala muli sa labas, ano? Sunod ay mababawasan ng probation ang kabigatan ng opensang nagawa. Halimbawa, mabigat talaga yung krimen niya, tapos bibigyan mo ng probation dahil nun parang, kumbaga parang hindi na niya masaserve yung tunay na sentensya niya. Napagaan na, no? Kailan pwede mag-apply ng probation pagkatapos ng paghahatol at pagsentensya? Ang isang nahatulang offender o ang kanyang counsel ay maaring maghain ng probation sa loob lamang ng 15 days. 15 araw. Saan ho pwede mag-apply ng probation? Sa korte kung saan nilitis at sinentensyahan ng akusado. Paano ho mag-apply para sa probation? Maghain po ng aplikasyon sa loob ng 15 days matapos ilabas ang hatol. 15 araw ho. So sa korte, then ang probation office ay magsasagawa ng post-sentence investigation. Yung probation officer, magsusumiti ho siya nung post-sentence investigation report. Kailangan may report siya sa loob ng 60 days mula sa pagkakatanggap ng aplikasyon. Habang naghihintay ng PSIR, maaari na makalaya sa pamagitan ho ng pagpiansa. Piansa ho ang gagamitin dito. Epekto ng apela sa probation. Ang isang akusadong inapela ang kanyang kaso ay hindi na maaaring mag-apply para sa probation. Ngunit, kapag ang apela ay para lamang itama ang sentensya upang mapababa at maging qualified para sa probation, hindi nawawala yung remedyo.
Kapag pinayagan ng probation, ano ang mga kondisyon na ipinapataw? Dapat makipagkita sa probation officer sa loob ng 72 hours or 72 oras. Mag-report sa probation officer ng kahit isang beses man lamang sa isang buwan. Huwag kang gumawa ng isang opensa o ng krimen. Of course, mahalaga yan sa lahat, ano. Sumunod sa iba pang mga kondisyon na maaaring ipataw o ibigay ng hukuman o ng korte. Ano ang mangyayari kapag nilabag ang mga kondisyon? So, siyempre, iimbestigahan ng probation officer ulit yan, yung mga nagawang paglabag. At kapag napatunayan, ito ay magsusimite ng report sa korte. So, depende sa uri at bigat ng paglabag, maaring baguhin ang mga kondisyon o di kaya naman talagang tuluyan ng bawiin at ipawalang bisa ng hukom yung iyong probation. Huwag magkakasala, yun talaga ang mahalaga. Muli, maaari din ulit ikaw arestuhin at kasuhang muli. So ibang kaso na ito, ano, kung siya ay nakagawa ng isa pang krimen o opensa. So sa halip na ano mo na, dadagdagan pa, dalawa na yung kaso mo. Kapag nakita ng korte na mabigat ang paglabag na nagawa ng probationer, maaaring ipaserve sa kanya ang orihinal na sentensya. So, isa-serve mo ulit yun. Ganong katagal ang probation? Kung ang parusa ho ay pagkakakulong ng hindi hihigit sa isang taon, hindi hihigit ng 2 taon ang probation. Kung ang parusa ay pagkakakulong ng higit sa isang taon, hindi hihigit naman ng 6 na taon ang probation. Okay, sunod yung parole. Ito po ay hindi yung ano yung parol sa tuwing sasapit yung panahon ng Pasko. Pero it makes sense. Yung parol binibigay parang gratuitous ito. Magandang epekto nito sa tao. Kumbaga parang regalo na rin siya. Ano ito? Ito po yung pagbigay ng kalayaan sa isang convict kapag natapos ang minimum period na nasa indeterminate sentence law or yung ISL. Sino ho yung pwedeng bigyan nito? May hatol ng nakulang ng 1 year above at nakapagsilbi na ng minimum period. Kailangan na-serve niya na yung minimum period. Sino ang hindi pwedeng bigyan? Kung ang hatol sa iyo ay destero, suspension, reclusion perpetua o life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong, hindi ho pwedeng bigyan yan. At dito ho sa parol, hindi na ho kinakailangan ng bayad. Unlike yung bail o yung piyansa. Hindi rin ho mabibigyan kapag guilty sa mga sumusunod. Ito ho yung sinabi ko kanina, crimes against public security. Kapag may piracy, yung piracy ho yung umatake ka o nagkaroon ka ng robbery sa karagatan. Kumbaga nasa habang naglalakbay ang isang barko, ano? Treason, pagtataksil, ito, yung parang binebetray mo, pinagtataksilan mo yung bansa mo. Halimbawa nito, nag-attempt ka na patayin yung mga sovereign or i-overthrow o pagtaksilan mo nga yung gobyerno. Conspiracy or proposal to commit treason. So nakipagkasabwatang ka na i-commit yung treason. Misprision of treason, ito yung hindi mo ni-report sa mga otoridad kapag may alam ka about sa treason, ano? Kailangan may obligasyon din tayong i-report 'yan. Espionage, ito yung parang nag-i-spy ka, no? Nag ah, nagiging spy ka sa isang gobyerno para makakuha ka ng impormasyong politikal o militar. Tapos parang isusuplong mo parang ganun. Rebellion, an act of violent or open resistance to an established government or ruler. Parang violente yung pamamaraan mo. Magre-rebelde ka. Sedition, magre-revolution ka o magkokos ka ng disturbance o pampublikong kaguluhan in violent manner din sa gobyerno. Yung parang, ang mga ito kasi, mga krimen siya against public security talaga. So, hindi rin pwede yung parol dyan. Hindi rin mabibigyan kapag nilabag ang conditional pardon. Siyempre, may mga kondisyon yan, dapat sundin mo. Ganun lang din yun. Habitual delinquent, paulit-ulit ka nagkakasala o gumagawa ng krimen. Escapee, yun nga, tumakas or tumatakas ka. Paano mag-apply? Ang kailangan ho natin dito ay petition or letter request for parole and executive clemency. So ito ho ay pinafile sa Executive Director ng Board of Pardons and Parole. May mga nilalaman ito. Ano ang mga nilalaman nito? Pangalan ng nakakulong, prison number niya, kaso, hatol, at bilang ng taon ng pagkakakulong. Ah kailangan din ho dito yung yan nga yung letter request at yung kanyang prison data sheet. At of course, yung duplicate copy, yung pangalawang kopya.
Sino ang magdidesisyon? Ang magdidesisyon ho dito ay ang Board of Pardons and Parole sa ilalim ng DOJ o Department of Justice. Ang kondisyon ho, dapat ay susunod na sa batas ang mag-a-apply at hindi nalalabag pa ulit. Kapag lumabag, pwede ulit mag-issue ng warrant of arrest at tatapusin niya ang hindi natatapos na oras sa maximum sentence. Pwede ka ulit arestuhin. Okay, I think ito na yung huling-huli ho nating diskusyon, ano, yung pardon o yung tinatawag na executive clemency. So sino ang nagbibigay ng pardon? Ang nagbibigay ho nito yung presidente ho natin, presidente ng Pilipinas, ng ating bansa. Ito ho ay base sa rekomendasyon ng Bureau of Pardon and Parole dapat. May iba't ibang uri ho tayo, yung reprieve o pagpapaliban, commutation o pagpapagaan, at yung pardon, pagpapatawad. Sa pagpapatawad o pardon, meron hong dalawang uri, yung may kondisyon at walang kondisyon. Doon ho sa pangalawa, yung commutation o pagpapagaan ng parusa, binibigay ho ito sa mga sumusunod, ano, nakapiit sa kulungan sa loob ng isang katlo o one-third ng pinakamaikling nakatakdang sentensya. Binibigay ho yung commutation o pagpapagaan. Kung higit sa isa ang sentensya, nakapiit ho sa loob ng kulungan sa isang katlo o one-third ng pinagsama-samang pinakamaikling sentensya. Sunod, kung ang sentensya ay reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong base sa krimeng ginawa bago ang Enero 1, 1994 at nakasampung taon na sa loob ng kulungan. Mahaba-haba na rin ito. Sunod, sa mga may sentensya na ang ipinataw na parusa ay itinakda sa 40 taon o 40 years at nakalabing dalawa o 12 years ka na sa kulungan. Matagal na rin. Para sa mga bilanggong nahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong dahil sa heinous crime, so medyo mabigat-bigat na ito, na ginawa pagkatapos ng Enero 1, 1994 at naka 15 years naman sa loob ng kulungan. So kailangan mas mahaba yung na ano mo na serve mo na sa loob ng kulungan. So kaya siya 15 years dahil nga mas mabigat heinous crime. Bibigyan din ng pagpapagaan ng parusa yan. Sunod is para sa mga bilanggong nahatulan ng parusang kamatayan na naibaba sa reclusion perpetua o habang buhay lamang na pagkakakulong at nakadalawampung taon na, naka 20 years ka na, mahaba-haba na rin sa loob ng kulungan. So papagaanin din yung parusa. Sunod ay yung pardon o yung pagpapatawad. May dalawa ho tayong uri, yung conditional at yung absolute. Pag conditional, ang pagpapawalang bisa ng parusa ay nakabatay ho sa kondisyon. May bibigay ho ang korte na mga kondisyon, set of conditions. Absolute naman, ito yung pagpapawala ng bisa ng parusa na wala na hong kondisyon, hindi na kailangan ng kondisyon. Ibinabalik sa bilanggo lahat ho ng karapatan niya, mapasibil man na karapatan o mapapolitikal. So sino naman? Sa conditional, yun yung mga nakakulong na kung saan naabot na ang kalahati ng pinaka mababang sentensya o yung minimum sentence niya. Subalit, kung ang krimen ay heinous crime o kalahati ng pinakamatagal na sentensya, subalit kung ang krimen ay heinous crime, kalahati ho ng pinakamatagal na sentensya dapat. Pag absolute naman, mga nakakulong na ng abot o higit sa pinakamatagal na maaring itakdang panahon ng pagkakakulong o nabigyan na ng final release and discharge of court, termination of probation. Paano mag-apply para sa executive clemency o yung pardon nga? Maghain ho ng petisyon for executive clemency sa Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng Board of Pardons and Parole. Sila ho kasi yung magbibigay ng rekomendasyon nito. Mga form at nilalaman ng petisyon, dapat na sumunod sa prescribed form ng board at dapat na malinaw na makikita ang mga sumusunod. So, biographic data ng bilanggo, detalye ng kanyang conviction, at grounds kung saan ang executive clemency ay nais na makamit. Ito naman na ho yung talagay ko huling slide na ho natin ito sa diskusyon natin, talakayan natin. Yung mga batayan nung executive clemency, kung bakit ka kailangang patawarin. So yung edad, maring matanda na ito, ugali sa loob ng bilangguan, lagi hong tinitingnan yan. Diba yung mga, kaya nga yung meron tayong mga GCTA, yung Good Conduct Time Allowance, binibigyan ng parang reward na ito kapag maganda ang ugali mo. So factor yan. Patunay na may titirahan kapag pinalaya.
syempre, kailangan hindi ka naman kawawa kapag lumabas din ng ano ng bilangguan. Kaya nga ho tayo sa age loft kami ay binibigyang halaga yung mga PDLs natin at inihahanda kaya meron tayong mga tinatawag na reintegration program bago na manumbalik at muling makasama ang inyong kanya-kanyang komunidad at mga pamilya. Dapat ho tayo handa. So isa ho yan sa factor na dapat ikaw naman ay hindi naman kawawa din sa labas, may titirahan ka. Sunod ay pagsisisi sa krimeng nagawa. Kailangan ho, may remorse ka na pagsisisihan mo naman yung mga nagawa mo talaga. Sunod ay yung bigat ng krimen. Factor din yan. Baka sobrang bigat talaga. So, ayun, kasama din yun. Kakayahang makahanap ng trabaho kapag pinalaya. So, isa din yan. Kailangan ikaw ay ah, magiging contributor ulit sa ating lipunan. At saka, syempre, masusustain mo rin yung sarili mong pamumuhay. Kung matanda na, patunay na may mag-aalaga kapag pinalaya. Okay? Posibleng panganib na gawin sa biktima at sa pamilya nito o sa komunidad. So, hindi ka na maghihigante. Napagpapanibago ka na eh, no? Sunod ay yung mga batang na ikulong na. Mga batang na ikulong, isa din yan. So, kasama yan sa binibigyan ng pardon. Edad 60 pataas. Tanda na. May mga kapansanan, may matinding sakit, nirekomenda ng korte. So ang patuloy na pagkakakulong ay magsisilbing mapanganib sa buhay ng bilanggo. Yan, isa din yan. Binibigyan na ng pardon. Okay, palagay ko po ay dito na nagwawakas ang ating diskusyon, ang presentasyon sa ating tinalakay na modes of release. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway marami po kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Muli po maraming salamat sa inyong lahat.